What's up mga tamago, Arinola Gusay sa inyong lahat at ngayon nga gusto ko lang i-announce na ibabalik natin yung Kalye Tamago. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Kalye Tamago mga tamago ay series na ginawa natin dito sa ating channel kung saan meron tayong mga ini-interview na blockchain personalities na nakilala natin dito sa mundo ng crypto. Kasama nga rin pala dito yung aking mga adventure, Syempre kahit papano kumikita tayo dito sa blockchain, kaya naman talaga nag-e-explore din ako ng mga iba't ibang lugar, pagkain at iba't ibang pagkakalibangan dito sa aking personal na oras. So ngayon, sabi kasi ni Directon Pigure, si Draken Kun, ang tagal ko rin mag-edit. So ngayon, hindi naman ako pumayag noon mga tamago. Kaya ngayon, i-release ko yung mga videos na nakuha natin nung umuwi ako dyan sa Pilipinas. Dyan natin simulan. So samahan nyo ako dito at ipapakilala ko rin yung mga taong nakilala talaga natin dito sa industriya. So huwag na natin patagalin to. Eto na, episode 1, Kalye Tamago, Adventures of Cryptoman. Sa mga tamago. Andito na, naliligaw na naman tayo dito sa airport. So ngayon, masyado kasing maaga. Andito pa ako duty free. Nandito lang ako sa Terminal 3 at nagpapasundo na ako. Ang tagal ng sundo ko. So warak-warak na yung bag ko. Jingkong na yan, tanggal na yung gulong. Yun, dito na. What's up mga tamago, Arinola Gusay sa inyong lahat. 4 AM ngayon. Punta ako ngayon sa Laguna. Meron akong kaibigan doon na nagtayo ng resto. Parang relaunch opening nila. Tignan natin kung ano yung status, kung kamusta ba sila. And syempre magbibigay tayo din ng mga couple of advices doon sa kanilang food business. Kaya nga ako umuwi dito sa Pilipinas. Gawa dito sa mga food franchising business na to. Aayusin natin. Siguro magkakaroon ako ng mga workshop kung paano mag-start sa isang food business, legit business. And bibisitahin ko yung mga partners ko dito sa Culinarius at yung mga restaurant nila, kakamustahin natin. Ang problema ko mga tamago, 2 months lang ako rito So paano natin gagawin yun? Titignan natin kung mapapakinabangan si tamago rito. Wala pa ako halos tulog. Imimit natin sila isa-isa. So what's up mga tamago? Ito, aga ba? Madaling araw pa lang. Medyo tahimik lang tayo dito. Hindi tayo makapag-ingay. Makisin ng mga kapitbahay natin dito. Kailangan natin mag-elevator. Kala ko mahuhulog ako guys. Ayun nga, yun kinikwento ko nga kasi pupunta nga tayo dun sa Pagsangan Laguna. Ibisitahin natin yung Arc Cafe na may unlimited wings nga doon. What's up mga tamago, Arinola Gusay sa inyong lahat. At ngayon, anong oras na nga Jo? 5 AM in the morning. Pupunta kami ngayon ng Pagsangan. Susugurin namin ng Arc Cafe at Casa Bianca. Titignan namin yung malupit na unlimited wings Pero hindi ako magdadrive. Eto, si Chef Joe ang magdadrive dyan. Chef Joe, kaway ka sa mga Tamago Warriors. Ayun, di makakaway. For today's video, mga Tamago, magre-review tayo kung paano kainin to. Jollibee! Siyempre, joke lang yun. Re-reviewin mo pa ba yan? Dali-dali yan. Talapangin ko na kagad yan. Ayun Woo! Isang tulog na lang. Kahapon pa to, hindi ko alam kung okay pa tong palabok na to kasi mukhang delikado na yata. Grabe kayo, sarap ng Jollibee sa Pinas. Talagang hindi mo tatawaran. Yung mga Jollibee kasi sa Liverpool, saan pa ba kami kumain ng Jollibee? Sa Leeds, mga walang kwenta walang silbi. Hindi masarap, hindi lasang Jollibee. Pero nga wala pa yung isang nadaanan natin, di ba? Parang lumagpas na nga yata. Hello, Kina. Ito po yung may-ari. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw
you wanna choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer, motherfucker say. Rate na natin yung bahay ng may-ari. Ito pa yung mga pinagamitan nila kasi renovate nila to eh. Renovate sila lang din nag-renovate. Dito nyo naman yung design, napakatibay. Ito, syempre, walang iba, walang katulad. Buntis pa. Want the paper, the visa, the pizza, I'm out like the vapor. Ha? Yan ang arka pinatunay. Kumbaga, yung mga mangyayari ngayon, dry run pa lang talaga eh, no? Semi-dry, ano pa lang to. Semi-opening. Ito na ang pinuno, Boss Ron. Oh. Yan, oh. Kapag ka malamig pa yung mantika, natatanggal yung coat. So isa yun sa parang mga signal natin. On. Parang chicken dyan. Ay, bula. Mga lumalabas pa yung nakatas. Kailangan kasi mag-coat siya na yung chicken. Pero bakit pa naman chicken? Ayan, alam mo na siya na yan. Up guys, tapos na kami mag-set up. Ito nakikita nyo to. Gawa rin to mismo ng owner. Ha? Siya rin ang gumaya, pati yung nakikita nyo mga ilaw na yan. Sa Culinarius, hindi lang pagkain ang ginagawa namin dito. Pati yung mga ganito. Kasama yan, meron kaming mag-assemble yan mismo para sa mga restaurant nyo. Kung nagustuhan nyo yung mga design namin na mga ganitong kaliit lang na resto pero napaka-social tignan. Follow nyo lang kami. Subscribe to my channel guys ha. Matik na yun dapat para mabalitaan namin kayo. At yung contact, nandyan sa description natin. Agad na kami. Goodbye. Ayan, no? Ito kasi panggatas yan para makahulma ka ng mga... Oo. So what's up guys, ngayon mambuburahat naman tayo ng kape. Punta tayo dito sa kanilang gawaan at factory ng kape. Let's go! Lahat ng gamit. Nakalive tayo. Nakalive tayo. Shoutout sa mga samyog natin. Ito nyo naman, ganitong kasimpleng gawaan ng kape pero ang mga lumalabas dito napaka-special. So what's up guys, ngayon nakita ko to, lagayan ng ice cream nila. Subukan natin buksan. Hulaan natin yung number. Ano kayo number na ito? Ay putik. Ayaw. Tapos nilak mo na. Ha? Hindi pala nakalak. Hindi, nakalak nga eh. Tina, anong birthday mo?
Naloko na. December? Ihatang naman yan. Okay lang. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Ayun! Ayaw. Jo, ano, pustahan tayo. Kung sinong makabukas. Ano, 500? Kali ka? 500. Sige nga. Sino makabukas ha? Ano ba birthday ni Nikina? 19... Hindi. December. December ano? 2000... December 3. 2000. Anim lang ito number dito. Naloko na. 2006. Paano ka 2006 ano? Senior eh. Paano ka mag 2006 dito? Walang zero. Sila ata. Gunggong! Guys, nakaburaw na ako ng kape. Grabe, sarap. Caramel frap. Ano yan sa'yo, Chef Joe? Black charcoal. Black charcoal, grabe. O may message pa yan. Ano message niya? Coffee smells like magic. Fairy tales by Arcape. Grabe. Grabe, Arcape. Sumakit yung tiyan ko. Sobrang busog na busog kami. Aming in-offer sa amin ni Boss Ron at saka ni Ma'am Tin. Napaka init kung tumanggap. Yung manok, napakalaki ng serving eh. Unang serving pa lang, bubusugin ka talaga. Iba kasi, dinadamihan nila. Dito, konti lang yung price eh. Konti lang din yung kanin, parang half price lang ata. Pero yung mga manok ang pansinin nyo doon, napakalalaki. So kung magre-refill kayo, wala namang problema. Sulit na sulit talaga. 299 pesos. Dating naman doon sa mga sauces ng chicken, panalong panalo, bagay na bagay doon sa manok. Yung mga sauces nila, ang pinaka-favorite ko doon, yung harissa. Pangalawa, yung aioli. Sobra, definitely kailangan yung itry talaga pag napapunta kayo dito sa Pagsanghan. Kasi sa pagkakaalam ko, sila pa lang ang unlimited wings dito. Kung meron man, di masyadong known dito sa Pagsanghan eh. Sila talaga yung pinakamaingay dito. Kumbaga, sila yung pinakakilala. Dating Casablanca, ngayon Arcape na. Regards with the food, nagko-complement naman yung unlimited wings nila dun sa Kapihan. Siguro kailangan nila lang dito, paragdagang menu para sa sandwiches. Kasi yung iba hindi naman nag-a-unli wings eh. Isa pa sa napansin ko doon sa menu nila, sa kape, sobrang dami rin talaga ng pagpipilian. The more na maraming pagpipilian kasi ang customer, the more na tatagal magko-consume ng time dun sa lamesa nila nang walang ginagawa kundi mamili. So tendency, yung ibang mga customer na potential sana na makakaupo na dahil may tapos ng kumain, wala, hindi na makakaupo, hindi na nila ma-accommodate kasi may hindi pa tapos kumain dahil nag-cost lang nung pagpili sa menu, natagalan. So isa yun sa dapat i-consider, pero dapat yung mga talagang all-time favorite lang, yung isa lang nila sa beverages nila. Pero sa testing phase pa lang din, nakangapa pa sila kung anong bestseller nila. Bali sa next meeting namin doon, punta ulit kami ni Chef Joe. Magagawa ako ng complete report ng mga nakita natin tsaka napansin natin doon sa resto. Then syempre, sasabihin natin doon sa owner kung ano yung dapat nilang magbigyang pansin. Kung kailangan may i-provide na training, ipoprovide din natin ng culinarius. Shoutout sa mga kasama ko sa culinarius. Kami yung mag-train doon ng mga tao, siguro ASIP, HIRATSI, saka ayan, hygiene and sanitation. So far, yung ginawa nilang resto, panalong panalo na. In terms ng design, napaka-artistic, napakagaling ni Boss Ron at saka ni Christine na gumawa ng from scratch na restaurant. So bali ganun yung ginagawa namin sa culinarius. First step, nakikikain lang kami. Pero syempre, para para makaka-close namin yung owner, then mapag-usapan, maging magaan yung pag-uusap namin para masolusyonan yung problema. Kasi kapag biglang ang atake kagad sa isang establishment, yung puro nakita mo na hindi maganda, ang pangit agad pag-usapan yun eh. Ang ginagawa namin, nagbi-build kami ng relationship sa mga clients namin. Na-address namin yung mga kailangan na problemang solusyonan. So bukas, another ocular visit. Sa Raikana naman tayo guys, samahan nyo kami ulit. I-cover natin lahat yan. Sana may matutunan kayo. And eto, pauwi na kami. Yun lang muna. Tamago out.